Aalamin mismo ng ICI ang lagay ng flood control project sa mga lugar na matinding tinamaan ng bagyong Tino at Juan. Sa kabila kasi ng malaking pondong inilaan dito, ay malala pa rin ang naging pagbaha. Yun ang ulat ni Ryan Lasigas. Nangako ang Philippine National Police o PNP na kanilang ibibigay ang buong pakikisa para labanan ang mga ghost projects sa bansa. Ito ang tiniyak ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. kasunod ng High Command Conference sa Campo Crame kahapon sa pangunguna ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Giit ni Nartates, mahalaga ang papel ng pulisya bilang tagapangalaga ng batas, tagapagtanggol ng katotohanan, tagakalap ng mahalagang impormasyon at ebidensya para sa mabilis na pagpapanagot sa mga may sala. Kahapon sinabi ni ICI Special Advisor at dating PNP Chief Retired General Rodolfo Azurin na nasa 80 na umano'y manumalyang flood control projects ang prioridad imbestigahan ng ICI. Kabilang sa mga proyektong ito ang 15 hanggang 18 contractors na binanggit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Magtutungo rin na niya ang ICI sa Cebu sa linggo para tingnan ang mga apektadong lugar. Kabilang sa kanilang susiriin ang Central Cebu, Cebu City at Mandaue na lubang nasalanta ng bagyong Tino at bagyong Uwan at susuriin din kung bakit nananatiling malala ang pagbaha sa kabila ng 26 na bilyong piso na pondong inilaan para sa flood control projects. Titingnan natin yung bakit ganun yung nangyari despite sa napakalaki ng funding na dinala doon. Ilan ba sir? Magkano ba yung initial figure? Di ba sabi nga ni Governor, 26 billion plus. So, yun ang pinapatingnan ni ICI Chairman. Ang challenge dito, yung dami ng mga proyektong kailangan tignan. No? You can just imagine, libo-libo yung mga proyekto, doon pa rin sa mga suspected ghosts, 400 plus na yon. Although marami nang na-validate sila, General Azurin at yung kanilang mga iba't ibang teams, ano pa rin, kailangan bilisan pa rin. Ang DPWH naman magsusumiti na rin ng report sa ICI kaugnay ng mga hindi natupad na proyekto sa Cebu. Pero, imbes na yung mga proyekto na nakalagay sa master plan ang implement, hindi yun ang mga in-implement. And that started when the master plan was released in 2017. So, we have to look at that holistically. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, siguradong may magpapasko na sa kulungan. Sa tansya niya, nasa 40 individual ang posibleng mapakulong sa ilang kaso pa lang ng ghost flood control projects sa Bulacan at Oriental Mindoro. Kasi yun ang siguradong mapafile na bago magpasko. In fact, ang goal ata ni Ombudsman is ma-file this month. Yung dalawang kasong yon. So, doon pa rin sa dalawang kasong yon, ang makukulong doon, kasi nga non-bailable yung mga kaso eh. 4 na po. So, 40 people yung makukulong. Kasama sa naturang pulong ang Office of the Ombudsman, Department of Justice, National Bureau of Investigation at Armed Forces of the Philippines. Pinangunahan ni ICI Chairman Retired Justice Andres Reyes ang pulong na dinaluhan ni na Commissioner Rogelio Singson, Special Advisor at dating PNP Chief Rodolfo Azurin, Retired Major General Ariel Kakulitan, Attorney Raymond Rojas at Attorney Rufino Mantos III at si AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. Ryan Lasigas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.